Good morning po muli sa inyo at welcome sa part 3 ng ating pong series, ang pagtulong sa iba katulad ng Panginoong Hesus. So, meron po tayong mga natalakay na ating pong pinag-aralan po ng mga nakarang araw na kung saan ano ba yung mga tinutulungan ng Panginoong Hesus at ganyan din ang ating dapat gawin sa pagtulong din sa ating kapwa. At ang kahapon nga po, ang ating po na pag-aralan ay ang patungkol po sa mga oppressed. Ito po yung mga taong nasaktan dahil sila po ay tinake advantage ng ibang tao. At meron nga po tayong natutunan diyan na kung saan meron tayong tinatawag na political oppression, cultural oppression, and spiritual oppression. Political oppression, ito po yung oppress ng gobyerno. Ito ng cultural oppression, ito naman yung discrimination at racism. Yung spiritual oppression, ito naman po ay gawa ng kating kaaway si Satan at ang kanyang mga demons na kung saan ino-oppress niya ang mga Kristiyano, ang bawat isa sa atin dahil sa ating mga nagawang kasalanan. So ang pang-anim po na pinupuntahan ng Panginoon at tinutulungan niya, ito naman po yung binibigyan niya ng tinatawag na freedom. Okay, the year of Jubilee. Alam niyo po sa Leviticus na kung saan sa Book of Leviticus, meron pong batas po diyan na kung saan every seventh day ng isang linggo ay meron tayong tinatawag na day off. So, kayo rin po at ang bawat isa sa atin ay necessary po na magkaroon tayo ng tinatawag na day off. Yan, meron pa po nung naalalang programa sa telebisyon na day off. So, dapat ganun din po tayo. Magkaroon din po tayo ng day off sa ating pong buhay. Magkaroon tayo ng freedom. Magkaroon tayo ng isang day off na kung saan magkakaroon tayo ng kapahingahan. Magkakaroon tayo ng pleasure life. Amen po ba? So ang tawag po din natin diyan ay Sabbath day. Okay, sabi pa doon sa batas na yan, on the seventh year, the land must be at rest. Ibig sabihin yung pong sa kapitong taon, bawat seventh year po, ang kanilang lupain sa bayan ng Israel ay hindi po tinataniman. Pinagpapahinga po yung mga agricultural land po dyan. Bakit po? Para po magkaroon po ng kapahingahan din ng lupa. So nag-iimbak talaga sila ng kanilang mga pananim. At sa loob ng 6 years, mag-imbak-imbak sila ng pananim para on the seventh year, nakapahinga ang kanilang lupain. At ano pa po makikita natin sa Book of Leviticus? Ito yung every 50th year, you will have a year of Jubilee. Ito yung freedom. Ano po ba meron din sa freedom na yan? Lahat daw ng utang every 50 years ay canceled na. Kaya nga freedom po yan. So, year of Jubilee. Every slave, nung panahon po kasi ngayon, usong-uso pa yung slave and masters. So, every slave will be given freedom. So, kalimbawa, meron po akong alipin noon, nung panahon na yon at inabot po ng 50 years nga. So, bibigyan ko na siya ng freedom doon. So, hindi na po siya alipin. So, may choice na siya kung mananatili siya doon sa master niya or aalis na siya doon sa master niya. So, ganyan po yung binigay ng batas ng Panginoong Diyos. Pero alam niyo po ba, sa habang nag-i-evolve ang Israel, may mga bagay na hindi po sumunod ang bayang ito na kung saan ito po ay kinagalit ng Diyos. Hindi po sila sumunod sa mga utos ng Panginoon, sa commandment ng Lord. Kaya po nagalit ang Diyos at dahil nga po doon, pinabayaan ng Panginoon ang bayang Israel na ma-exile sa Babylon. Sa panahon nito ay Iraq. Yan po yung Babylon nung araw. Ang pangalan sa Iraq nung araw ay Babylon. At in-exile po ang mga Israelites diyan sa Babylon for 70 years. Dahil nga po sa katigasan ng ulo at hindi nila sinunod yung pamantayan. So makikita nyo ganyan din minsan ang buhay po natin. Pag tayo po ay hindi natin alam, ignorante tayo sa batas ng Diyos, ang nangyayari din po sa atin ay minsan para tayo na exile. Ano po ba meron dun sa exile na yun? Tayo po ay walang freedom. Mapapansin ninyo, unang-una wala tayong freedom sa mga nangyaring ito. Lahat po tayo para may kakulangan. Tayo po ay mahirap. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay maghirap sapagkat napakayaman po ng ating Diyos. At ang sabi po ng Biblia, co-heirs po tayo ng ating Panginoong Yesus. Ayaw ng Diyos din na tayo maging broken-hearted. Pero dahil na rin po tayo mga Kristiyano, nararanasan din po natin ng pagiging broken-hearted. Bakit po? Kasi meron tayong mga bagay na hindi nasusunod sa ating pong Panginoon. Yan, minsan nai-imprison din po tayo, 'di ba?
Ano po yung napag-aralan natin sa imprisonment na yan. Hindi lang naman po yung mga nakakulong sa mga bakal na rehas, kung hindi yung mga secret sins natin. Di ba? Meron tayong mga addiction din sa nagagawa sa ating buhay. Tayo blinded din po tayo minsan bilang mga Kristiyano. So lahat po ng ito na pag-aralan po natin at na-oppress din po tayo kasi nga po dahil hindi po tayo nagiging masunurin sa Panginoon. Pero kung magiging masunurin po tayo sa Diyos, 'di ba po? Alam niyo po, bibigyan niya tayo ng freedom. At yung freedom na yun ay para sa iyo at para sa akin. So sa lahat ng mananampalataya. So we must learn to be obedient sa mga utos ng Panginoon. Be sensitive po sa ating mga ginagawa araw-araw. Huwag po nating sabihin na modern time na to. No. Wala pong modern sa Lord. Everything is under His word, under His voice, under His commandment. Kahit anong modern ng mundo natin, sabi ng Romans, wag daw tayong by the renewing of our mind. Kailangan wag tayong makisabay sa gawa ng mundong to, but be transformed by the renewing of our mind. So sabi nga ng John 13:15, sabi ng Panginoon dito, I have given you an example to follow, now do as I have done to you. So binigay na po ng Panginoon ang guidance kung paano siya tumulong, paano ba yung culture ng kaharian ng Diyos, at gayon din ang ating gagawin. Alam niyo po, pag naging align po tayo sa ginagawa ng Diyos, sa puso't isipan ng Panginoon, tayo rin po ay magkakaroon ng buhay na kung saan parehas po ng ating Panginoong Hesus. Buhay na masaya, buhay na masaganang lubos, sapagkat sabi nga po sa John, si Jesus ay nagpunta rito para bigyan ka ng buhay at masaganang lubos na buhay. So ano ang ginawa pa ng Panginoong Hesus bukod po sa pagtulong niya doon sa mga nabanggit po nating 5 bagay po dyan? Ang isa pa po ay may mga ano ba to? 5 points po. Ano ba yung ginawa pa ng Panginoong Hesus? Unang-una po, nag-preach ang Panginoong Hesus from different places and to house. Madalas po siya pumupunta sa iba-ibang lugar. So, ganyan din po ang gagawin natin mga kasama. Tayo po ay matutong mag-preach ng salita ng Diyos. Hindi po, wala naman pong dalang scroll si Jesus nung time na yun. Wala po siyang dalang Bible. Ang dala po niya ay yung good news ng kaharian ng Diyos. Ganon din po tayo sa atin po. Ano po ba yung natanggap natin sa Panginoon? Yan po yung good news. Ano yung testimony mo? Yan yung good news. Ano po ba yung sinasabi ng Biblia na mga natutunan po natin? Yan po yung good news. So, ang good news po ay yung pong mga mabubuti at magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Yan po ang good news. Na si Jesus po ang daan patungo ng kalangitan. Ano pa po ang ginawa ng Panginoon Jesus? Pinagaling niya ang mga broken-hearted. Lahat ng mga may sakit sa damdamin, di ba, yung mga hurt feelings, pinagaling niyo yan. So, tayo rin po, tutulungan natin silang pagalingin. Tulungan po natin silang gumaling doon sa mga damdamin po nila. Dalhin po natin sila sa Panginoong Hesus sapagkat siya lamang po ang nakakapagpagaling ng ating pong damdamin. At gayon din po, ang sabi dito, proclaim freedom. Proclaim freedom. So ano po ba yung proclaim freedom? Doon sa mga imprisoned, so, kailangan natin iproklama ang salita ng Diyos puro para po magkaroon sila ng kalayaan. Because sabi nga po, ang sino man na kay Jesus, siya ay malaya ng lubos. Then, provide recovery doon sa mga nabulag. Ibig sabihin, hindi po lang yung physical na nabulag to let them be healed, but also to be guide. Tayo po yung maging mentor. Tayo po yung maging coach nila. At tawag po natin din sa other term is to make disciple po. Yan. So, kailangan natin sila i-guide. Hindi lang po just to preach the good news, to share the testimonies, but to guide them para magkaroon sila ng righteous life, magkaroon sila ng holy life. Diba po? Then, release natin din yung mga oppressed. Ganyan din po ang ginawa ng Panginoong Jesus. I-release natin yung mga nasasaktan. So, through guidance, through prayer, through encouragement, through building up, through strengthening one another, nagkakaroon po ng bagong pananaw po ang mga tao po yan. So ano pa po, ang mission po natin, mga kasama, ang mission natin, 4 na bagay po ang mission natin. Na kung saan ito po ang, isulat po ninyo to. Number 1, kailangan natin matulungan ng ibang tao to help people find their ways back to God. Yan. So number 1 po, tulungan natin ang mga taong ibalik sila patungo sa Diyos. Ano po yan? Ang other term po natin yan, winning soul. I-win natin sila patungo kay God, patungo kay Hesukristo.
Amen po. So, sinong gagawa po niyan? Tayo po. Yan po yung mission natin. Kaya nga po sabi ng Panginoong Hesus, "Go and make disciple." Yung going po, ito po yung mission natin, to win souls. At ang pangalawa po na gagawin po doon, hindi lamang just to win souls, to help people start up their new life in Christ. Yan. Help people start up their new life in Christ. So, tulungan natin sila through coaching, through mentoring, through life group. Magbubukas ka ngayon ng small group. Kahit one-on-one lang, small group na po yan. Sabi nga po, 2 or 3 gathered together in His name, in God's name, He is in the midst. So, kung kayong dalawa lang po, okay po yun. Kung may 3, okay po yan. Kung may 10, mas okay po yun. Yun po yung tinatawag nating small group or life group po. Number 3, to help them bring back in order. Ano po yun? Yung change life, change mind shift. Ayan po yung tinatawag nating bagong pananaw sa buhay. So, discipleship po yung other term natin dyan. So, kailangan nila magkaroon ng guidance po dyan, step-by-step guidance, yung pong discipleship process po yan. Okay, number 4, to help people to do Jesus' mission. So, tinutulungan natin sila na lumago sa pananampalataya, dahil nga po tayo yung tagapag-alaga nila sa simula pa sa umpisa, nag-win tayo ng soul. Then sila naman din po, ipupush natin sila, isi-send natin sila para sila rin po ay mag-win ng soul. So yan po yung ating mga dapat gawin. At ang huling babasahin ko pong talata sa inyo, ito po ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians 9, verse 19 to 23. Sabi dito, I became a servant of everyone so that I can bring them to Christ. Ang nagsasalita po dito ay si Pablo. Sabi, ulitin ko po, I have become a servant of everyone so that I can bring them to Christ. When I am with those who follow Jewish law, I do the same even though I am not subject to the law, so that I can bring them to Christ. So when I am with Gentiles, I fit with them as much as I can do, so I can bring them to Christ. But I do not discard the law of God. I obey the law of Christ. When I am with those who are oppressed, I share the oppression so that I might bring them to Christ. I try to find common grounds with everyone so that I might bring them to Christ. I do all this for the sake of the good news, and doing so I enjoy its blessing. Mga kasama at mga kapatid, katulad ni Pablo na sinulat po niya dito, so gumagawa siya ng mga paraan, naghahanap siya ng mga oportunidad, paano niya dadalhin ang mga tao sa ating Panginoon. Nawa, sana kayo rin po at lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, ganun din po ang ating gawin. Para nang sa ganun po ay matulungan natin ang maraming tao na sa panahon nito ay napakarami po talaga mga oppressed, depressed, mga frustrated, di ba po? Maraming nakakulong, maraming taong kailangan ng kalayaan, kailangan nila ng Panginoong Hesus, at kailangan din nila ng kagalingan sa mga buhay nila. So, sino pong gagawa niya kung hindi tayo rin po? Kaya po, tinasabi ng Panginoon, humayo ka at gawin mong disipulo ang mga bansa. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa 3 series na ito at pagpalain po kayo ng Panginoon. So tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, salamat po sa inyo pong mga tinuro at tunay nga Lord God, tulungan niyo po kami maisabuhay po namin ito kung paano kayo tumulong sa ibang tao. Gayon din, ang gawin niyo po sa amin, i-anoint niyo rin po ang bawat isa na nanonood, sumusubaybay na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang isa't isa sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord. Amen and amen. So God bless you all and see you po sa susunod na series po natin. To God be the glory. Amen.